Samantala, ngayong araw ang selebrasyon ng ika-66 na anibersaryo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At tugnay niyan, makakasama natin live mula sa tanggapan ng BFAR ang aming kasamang si Fred Montesa at Jackie Say. Fred, Jackie, good morning. Magandang umaga nga, Audrey. Nandito kami sa main office ng BFAR dito sa Commonwealth Quezon City upang saksihan ang ika-66 na anibersaryo ng ahensya. Kasama po ngayong umaga si Jackie Say at malalaman po natin na matagal nang nakikiisa ang BFAR sa mamamayan nating mga mangingisda. Alam mo nga, Jackie, since 1947 pa lang, kaisa na ang BFAR sa pagtulong sa mga kababayan nating mangingisda. At sila rin yung sumasagot sa ilang usapin, hindi nga sa pangingisda. At para talakayin ang magaganap na anibersaryo ngayong araw, makakasama po natin live dito sa main office ng BFAR si Miss Melanie Guerra, Supervisor ng BFAR. Okay, good morning ho sa inyong lahat. Supervising aquaculturist po ako. Welcome po sa 66th anniversary celebration po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang tema ho ng ating selebrasyon ay BFAR at its peak at 66. Wow, ganun po pala, ma'am. Ano po ba yung mga dapat asahan sa pagdiriwan ng BFAR ngayong araw na ito? Well, marami hong maaasahan ng ating mga tagapanood. In fact, ang ating direktor, Attorney Asis G. Perez, ay magiging guest natin para ho sa Good Morning Boss. At sasabihin ho niya sa atin ang napakaraming good news para po sa ating mga mangingisda. So ma'am, sino-sino pa po ang aasahan nating dadalo sa araw na to? Okay, aasahan po natin hindi lamang ho yung mga kawani po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kundi pati na rin po yung ating mga retirees na naging malaki ho ang naging contribution ho sa pagpapaunlad ho ng ating pangisdaan. Bukod pa rito, aasahan din po natin yung mga media partners natin upang malaman din po nila ano po yung mga pangyayari pong nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na po sa pangisdaan. Malaki ho ang tulong sa atin ng ating media partners upang ang lahat po ng mga magagandang balita ay maipaabot ho natin sa ating mga mangingisda. Yan, ganun po pala, ma'am. Pero po dun, ano po yung mga dapat asahan ng ating mga kababayang mangingisda? Lalo na po ngayon sa ika-6 na anibersaryo ng BFAR, ano po yung mga inaasahan nilang tulong mula pa po sa BFAR? Marami. Unang-una na ay yung tinatawag natin na Fisher Folk Registration Program. Sa programa hong ito ay nais namin na lahat po ng ating mga mangingisda ay makapaglista na o makapagrehistro sa kanilang mga munisipyo. Mahirap po kasing mabigyan ho ng tulong na sapat at naaangkop ang ating mangingisda kung hindi ho natin alam kung sino-sino po sila. So ito po ay isa sa mga programa ho na ating tutukuyin ho sa taon na ito. Pangalawa ho ay yung ating tinatawag na National Payaw Program. Ito naman po ay para i-develop po natin yung West Philippine Sea, pati na rin ho yung ating Pacific Seaboard para magkaroon ho ng pangkabuhayan ng ating mga mangingisda. Ang seaweed ho natin ay meron din hong programa na inilalatag ang ating kawanihan. So, ilan lang po ito sa mga dapat ho nating asahan. At ang sinasabi nga ho namin ay inclusive growth po ang tinutukoy po natin para po sa ating mga mangingisda. Yung matulungan ho sila na maiangat ho ang kanilang kabuhayan. So ma'am Melanie, pwede niyo po bang ibahagi sa amin ang ilang accomplishments ng BFAR? Well, ayokong i-preempt yung ating director. Ano po, maganda ho na talagang sa kanyang mga pangungusap ho ito masasambit. Although nabanggit ko na ho yung iba ho natin ang mga programa po kanina. Ang isa ho sa good news ay makikita ho ninyo, mapapansin ho ng ating mga kababayan na nagkaroon ho ng malaking pagbabago sa produksyon ho ng ating pangisdaan. At ito ay dulot po ng kanilang kooperasyon at suporta para ho doon sa sinasabi natin na close season sa sardinas. Papakita ho sa atin ng mahal nating direktor na talagang malaki ho ang pinagbago ho ng ating produksyon para pa lamang ito sa sardinas. Hindi pa nakakasali dyan yung tuna, yung atin pong mga galunggong. So yan po, abangan ho natin yan maya-maya ho during yung atin pong 66th anniversary celebration po. So ma'am, sa mga nabanggit niyo po, ano pa po ba ang mga isdang matatagpuan lamang dito sa Pilipinas? Okay, gusto ko rin palang sabihin sa inyo, banggitin sa inyo na kanina lang pinakita kasi yung ating MCS para
mas lalo ho nating in-strengthen at in-intensify yung ating monitoring, control, and surveillance. At yan nga po ay isang napakalaking tulong para tumaas ho yung produksyon ng ating pangisdaan. At syempre ho, yung suporta po ng taong bayan din po. Ngayon yung tanong mo naman, marami hong mga isda na talagang kakaiba at dito lang matatagpuan sa Pilipinas. Pero po para sa kaalaman din ng lahat, ang pinakamaliit at yung pinakamalaking isda ay naririto po matatagpuan sa atin. Ang pinakamaliit po ay yung sinarapan, ito po yung commercial, at ang pinakamalaki naman ay yung ating butan. Wow, galing talaga sa Pilipinas lamang po matatagpuan yung mga ganong uri ng isda. Ma'am, maiba naman po ako ma'am sa pinag-usapan nyo ni Jackie. Ma'am, ano po yung fish aggregating device under po ng National PAYO Program? Marin nyo po ba kaming bigyan ng ilang impormasyon hinggil po doon? Okay, itong fish aggregating device ay tinatawag natin na payaw ay isa pong device ho na inilalagay natin sa ating mga katubigan. Ito yung nabanggit ko kanina na magiging malaking tulong para sa ating mga mangingisda po. Wow, ganun pala po yun. So napaka-epektibong tool yun para po sa BIPAR na po sa pag-serve nila sa mga mangingisda. Oo. Actually, yung FAD na to ay sabi nga natin fish aggregating device. So ma-attract ho yung mga maliliit na isda doon po sa parang mga hindi po napapakita lang sa ating video sa ngayon pero meron ho itong parang mga leaves kung saan yung mga maliliit na isda ay ma-attract, and in so doing yung mga malalaki dahil pagkain ho nila ay pupuntahan din ho yun. Ang nais po natin gawin ng ating mga mangingisda rito ay hulihin nila yung mga malalaking isda at hindi yung mga maliliit na isda. Mas malaki ho ang value ng mga malalaking isda kesa ho doon sa mga maliliit. So Ma'am Melanie, maaari nyo rin po bang ibahagi sa amin kung ano ang tungkol sa musika sining na nabanggit nyo kanina sa amin? Okay, ito naman pong musika cinema ay ho para sa atin pong mga kabataan naman. Hindi kaila ho sa ating lahat na marami ho sa ating mga kabataan ay mukhang hindi na nila kilala yung ating mga isda. At syempre dahil detached ho sila sa ating karagatan ay hindi ho nila nare-realize kung paano ba natin ito pangangalagaan. So yung musika, M-U-S-E-A-K-A, ay MTV Making Competition na open ho sa ating mga high school students. Ang cinema naman o yung SEA-NEMA ay short documentary making at open naman ho ito para po sa ating mga college students po. Yan, maraming salamat Ma'am Melanie. Hindi na po namin ipipreempt yung inyong anibersaryo para sa araw na ito. Hingi na lang po kami ng konting mensahe para po sa ating mga manonood, ganyan din po sa ating mga kababayang mangingisda. Okay, ang sinasabi ho natin sa BIFAR po, hindi ho natin kayang gawin ito ng mag-isa. Kailangan ho natin ang inyong suporta at kooperasyon. Kailangan po namin na yung inyong pangunawa kung ano po yung mga isinasagawa pong mga proyekto po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Alalahanin po nating lahat na ang ating fishery resources ay hindi po infinite. Finite po ito. Ibig sabihin, kung hindi ho natin bibigyan ng proteksyon, ng tamang pangangalaga ang ating mga resources, ay mauubos ang lahat po ng ito. So, yun po yung gusto po nating maging mensahe para po sa ating mga tagapanood. Yan, maraming Melanie Guerra. Para po sa mga pinakabagong impormasyon hinggil po sa ika-66 na anibersaryo ng BIPAR, maaari niyo po itong tutukan mamaya sa Good Morning Boss. At para po sa Telebisyon ng Bayan, ito po si Fred Montesa. At ako naman si Jackie Sai, nag-uulat mula sa BIPAR. Balik dyan sa inyo sa studio. Maraming salamat Fred Montesa, Jackie Sai, live mula dyan sa may tanggapan ng BIFAR.